Kailan po ba ang susunod na barangay at sangguniang kabataan election or itong BSKE? And then, tanong, matutuloy po ba ito? Sa December 1, 2025 po o unang Lunes po ng Disyembre ang tinatawag nating Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ito po ay pagpapatupad ng COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus COMELEC. Sa COMELEC po, tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda dahil gaya nga po ng nasabi ko, naputos po ito ng kataas-taasang hukuman. So hanggat wala pong bagong batas na naipapasa na naglilipat o nagsasabing hindi tuloy ang ating BSKE, para sa COMELEC po, tuloy na tuloy ang ating December 1, 2025 BSKE. Okay, meaning to say, naka-ready po yung Commission on Election, whether suspendihin nila yan, hindi matuloy, basta ang Commission on Election ay ready. Now, Director, paano po malalaman kung rehistrado pa rin ba ang isang botante at kung saan siya nakatalagang bumoto sa BSKE? Paano po yan? At importante yan, baka may mga tao, may mga bumoto na hindi na nila alam. Gaya po ng ating ginagawa, tayo po ay pwedeng lumapit dun sa tanggapan ng COMELEC para ma-determine natin tayo ba, ano bang status ng registration natin? Active ba tayo? Deactivated ba tayo? Tayo ba ay tanggal na? Para malaman din kung saan paaralan tayo boboto. At bago rin po magsimula yung ating BSKE sa December, siguro po mga 2 o 3 linggo, bubuksan pong muli ng COMELEC yung tinatawag nating precinct finder. At paalala po sa lahat ng ating mga kababayan, magbubukas pong muli ng registration ng COMELEC mula July 1 hanggang 11. 11 araw lang po ito. Dahil hindi po pwedeng masyadong mahaba dahil meron pong kasunod kagad na halalan. Dahil ayon sa ating umiiral na batas, 120 days before the elections, bawal na ang ating registration. Muli po, July 1 to 11, lahat ng klase po ng application for registration ay tatanggapin ng COMELEC. Mga bagong magpaparehistro, yung mga mag-18 years old by December 1 at yung mag-15 years old by December 1 dahil kayo ay kwalipikadong bumoto na doon sa ating sangguniang kabataan elections. Yun din po mga magta-transfer, yung mga na-deactivate na gusto na muling makaboto, yung pong nagpalit ng pangalan dahil ikinasal o may mga mali sa kanilang entries ng registration. Yun din pong dating overseas voter na nandito na sa Pilipinas ay pwede pong gawin lahat yan. At gaya nga po na napag-usapan namin kanina ni Ma'am Annie, bubuksang muli ng COMELEC yung tinatawag nating Register Anywhere program para masiguro na yung mga kababayan natin ay hindi masyadong maabala, hindi na kailangan umuwi doon sa kanilang mga lugar para lang makaboto at makarehistro, kundi pumunta na lamang sa Register Anywhere program. Okay, Director, may idea po kayo approximately kung ilan ang inaasahan nyo po magre-rehistro? Ito po yung mga bago, speaking of the new voters. Inaasahan po namin mga 2 milyon po ito, siguro mahigit 1 milyon para doon sa mga kabataan, mga 15 years old pataas dahil alam natin marami pong gustong sumali sa sangguniang kabataan elections at doon naman po sa mga mag-18 na pwede na bumoto sa barangay, tingin po namin mga 1 milyon din po ang madadagdag. So humigit kumulang mga 2 milyon ang inaasahan nating madadagdag po na botante sa 11 araw ng registration na yan. Okay. At this point, Director John Rex, ang aking co-host na si Amigo Sherwin Kulubong, wala po din sa studio, ay mayroon po mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, go ahead. Yes, good morning po, Director. Ang tanong ko po yun ho bang preparasyon po natin itong nakaraang eleksyon ay ganun din sa preparasyon po natin kung sakali na matutuloy po itong barangay at SK election? Tama po kayo, ganun-ganun din po. Baka nga po mas mahigpit at mas maigting pa dahil alam naman po natin, kadalasan pag barangay elections, sangguniang kabataan elections, medyo personal ang labanan. Kaya po medyo talaga nagkakagirian, araw-araw nakikita sa barangay. Kaya po pagdating sa seguridad, baka mas mataas po ang antas ng preparasyon ng COMELEC. Pagdating naman po sa mga bilang ng poll workers, kung makikita nyo po kasi dahil manual elections ang barangay at sangguniang kabataan elections, papaliitin natin yung bilang ng botante bawat presinto. Kung dati po ay 800 to 1,000, baka po nasa mga 400
300 to 500 lamang po kada presinto tayo. At dahil doon mas maraming presinto ang itatayo ng COMELEC, mas marami rin po ang ating i-hire o ihihilingin na mag-duty ng mga electoral boards. Ganyang karami po ang ating mga kakailanganing mga tao para gumampan sa ating barangay at sangguniang kabataan elections. Salamat po, Direktor. At nabanggit niyo po na mano-mano po yung eleksyon kasi may mga nagtatanong po na kung hindi ba daw gagamitin yung makinang ginamit dito pong nakaraang halalan, Direktor. Opo, hindi po kasi kakailanganin ng ating automated elections. Bagamat inaaral na po ng COMELEC na baka may ilang lugar na kami ay may pilot testing lamang nung tinawag natin na automated elections gaya nung ginamit nung Mayo, pero hindi po ito pangkalahatan. Bakit? Kasi kakaunti, pabababain nga po natin ang bilang ng botante kada presinto at barangay lamang po binibilang yung boto. Pagkatapos po nun, dun din sa barangay ipoproclaim, wala pong kailangan i-transmit na mga resulta at wala naman po ipoproclaim dun sa mga munisipyo, probinsya at iba pa. Dun lamang po mismo kung saan tayo bumoto, magkakaroon ng bilangan ng boto at magkakaroon ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato.